Network Entertainment. Hello! Welcome to a special episode of Bago Mo. Nakita nyo naman, dahil si Andren, sobrang riding high na siya sa kanyang special episode. Sabi niya, sasali lang ako dyan kung tingin nyo kaya nyo akong talunin. Yun yung sinabi niya sa akin. Specific. Okay. Oo. Ayan siya. So, sa special episode ni Andren, nakita nyo tayong tatlo tumulong sa kanya. Pero ngayon, hindi siya tumulong sa atin at all. At all. Ayun yung kasuotin yung headphones ayun yung headset. Hindi niya maangat yung Slay the ilaw. Spire lang siya. Ano mo yun? Oo. Ano siya? No? True skate. True skate. Okay, nag-true skate siya dyan. So, wag nyo, gustuhin man namin na maging involved si Andren dito. Ayaw talaga niya. Okay, pero anyways, ladies and gentlemen, we are learned people, pare. We are learned people. At basing sa tawag doon sa suot ni Alexio, we're gonna talk about one specific thing. Because itong special episode na to, it's called Deep Dive, pare. Ganong klase. And then, alam mo, may mga episode tayo na minsan pinag-uusapan natin yung mga shit na gusto natin. Pero, itong special episode na to, pag-uusapan natin yung mga gusto natin at yung specific thing na sa gusto natin. Gets ba? Nagets ba natin yun? Gusto ko Ang to. daming layers. Ang dami layers. Gusto ko to, pero may mas gusto. May part tayong within gusto it. pag-usapan within it. Ganun. Yung Ganun donut. klase. Kumari, kung gusto natin ng donut, pag-uusapan natin yung sprinkles. So, sprinkles lang. Green na sprinkles ng donut. Na sprinkle donut. Nagets ba yun? Kapag may butas yung donut, I think di naman nila kailangan explainan with metaphors pag nakita nila yung title na pinag-uusapan natin yung ending ng Sopranos eh. So, Sopranos? Sopranos pala yung pag-uusapan natin. Hindi ko pa napapanood si Sopranos. Ano yun? Kanina pa niya gusto gawin yung joke na. Magagets na rin ng mga video watchers. Mga video watchers, pare. Kaya kung wala kayo hindi na ng video, pare, it's extra, siguro, 4% more enjoyable ngayon. Dahil, hindi na pa siya throw ng mga New Jersey Mafia points. Pare. Hey! I'm walking here. So, to explain lang backgrounder, no? Actually, hindi. Gawin natin to, itong deep dive episode. Pag-uusapan natin ang ending ng The Sopranos. So, obviously, spoiler warning. And obviously, maintindihan nyo lang ito pag pinanood nyo all 6 seasons of one of the best series in the world, The Sopranos. Prime Americana pa. At pag-uusapan na ito right after this very necessary. Kailangan tong part na to. Yung OBB na to. Kasi kailangan nilang panoorin eh. Yung Sopranos habang nag-OBB. Right after this very necessary OBB. And we're back. Oh, we're back! Sana pala... Napanood na nila. We're guessing napanood nyo na yung all 6 seasons and 20 episodes each. Each season ng Sopranos. So, you've refreshed. Very controversial ang ending ng The Sopranos. Very. So, para i-recap lang natin ng konti. Sa dulo ng Sopranos, in shambles na ang kanilang... Akala operation. Kasi the Mayo crime galing family. lang sila sa war with New York. The New York. With sila Phil Leotardo. Oo, dahil nagsimula lang yun dahil sa... Kasalanan na pinsan nito. Si other Tony. It's Tony Blundetto. Si Tony Blundetto na pinlay ni Steve Buscemi. Anyways, ayaw namin i-fill in yung exposition. Kung hindi nyo alam yung The Sopranos, I suggest manood kayo. See that animal Blundetto. Balikan nyo to at some point in time, di ba? But I think, quick overall rating lang sa Sopranos. Anong tingin nyo? Like out of 10? 9.8 out of 10. Ikaw? Hindi ko pa siya mapanood. Siguro mga 8.5, ganun. Talaga? Ako mga nasa 9.5 out of 10 siya. Para ganun. So, mataas. Malaki ang ano. Tapos, ang brief background nito, pinanood natin to, kailan ba to? Like, Last year? Last year, 2 years ago. Over Discord. Tapos, nag-decide lang kami na panoorin siya. Tapos pinanood namin ng sabay. Hindi naman lahat completely sabay, pero may mga ibang episodes na sabay. Kami yung actually. nanood. Pumabol ka sa amin. Hindi, nauna ako.
Tapos Tumigil ka. overtake nyo ako na solid. At sarap eh. Oo. Sarap eh. Para siyang kabagoo Tapos sandwich. humabol ako para mapanood na yung finale together. Ah. So, pinanood namin yung finale together. Tapos, matagal na siyang nababalita na controversial yung... Hindi mo controversial. Parang mixed reviews yung... Bigla kasi lang parang, Ba't Yeah, ganito? Diba? Very polarizing. Oh, sa ending scene, I think naman, yung nangyari sa story, I think it was fine. Okay naman siya. Maganda yung storya. Pero yung execution, na may ginawa yung director, na ang execution is bigla na lang tumigil, nag-cut to black ng matagal. Tapos natapos na yung... So akala ng mga tao parang... Naputol ba yung tape? Ganun yung... Ano nangyari sa cable? Oo. Diba? So kung nanood ka ng something, wala siyang hint of ending, parang kala mo parating pa lang, bilang nawala talaga siya. So, yun yung nangyari. So, again, let's go around. Nagustuhan niyo ba yung execution na yun? Roy, nagustuhan mo ba yung execution na yun? Ako, oo, kasi sinetap nila ng maayos yun. Talaga? Oo. Di mo kaya nag-gets nanonood tayo? Ha? Matagal, Red. Yung ending na yun, it's pretty much Ano? a pop culture thing na. Oo. Na yung ending ng Sopranos ay... Alam kong mangyayari. meron siyang ganun. Alam kong pinaparody nila ng ganun. Pero hindi ko in-expect na ganun siya ka-sudden. Akala ko talaga magigets mo. Nung na-experience mo na siya parang, Gets ko na kung bakit siya pinagtitripan. Parang ganun klase. Kailangan natin ipaalala na sinetap siya ni Bobby Bacala na kapag daw nabaril ka. or pag namatay ka, you don't even hear it. Kailan yun? Like, Doon sa episode 2? Hindi. Wala pa episode 2 si Bobby. Hindi, ng season 6? Hindi. parang eh. 3 episodes Yung before the nagsuntukan end. sila ni Bobby Bacala yun, di ba? Oh, before sila magsuntukan, I think. Or after sila magsuntukan? Ito pa yung birthday ni Tony. Birthday ni Tony. Nasa ano sila? Nasa townhouse. Yung nag-resort sila. Oh, Nag-cabin sila. cabin sila in the Tapos woods. nagsuntukan sila, tapos nanalo si Bobby Bacala. Oh, kasi daw sabi ni Tony, ano na ako eh. Sinip shot mo ako. Oh, pati may Saka ano na ako, nabaril na ako eh. Oo, parang ganun. Weak Oo. na ako eh. Totoo naman eh, binilik na siya ni Uncle Jun. Ni Uncle Junior. Inala. So, Ang henchman ni Hyman Roth. sinabi niya dun, which was not even 6 episodes before. Tama ba? Yun lang yung setup niya. Na if you die, tama ba? Parang you probably don't even hear it. Oh, you won't hear it kasi mauuna mawala yung sense before mo marinig yung tunog. Before you realize it, you're dead. So, naalala mo yun from that episode hanggang sa dulo? Oh. Talaga? Oh. Alam mo, ano yung problema natin? Kaya mo siguro hindi maalala kasi medyo matagal tayo nag-wait bago natin panoorin Pero yung in finale. reality, week by week yun iniintay ng mga Oo. tao. Pero tayo months din natin bago. Pero abutin yung it ending. must, yung huling season, tinuloy-tuloy natin yun eh. Except yung ending kasi lahat tayo busy. Yan na natin yun. Schedule I natin doubt siya. naka-wait tayo na isang buwan. Which is in reality, from episode nung sinabi ni Bobby Bacala yun hanggang sa ending. But probably that's, kung nanonood ka every week ng normal viewer ka, siguro mga 8 weeks yun. Kung napanood niyo yung Sopranos tapos alam niyo kung ano yung sinasabi namin ni Roy, which you probably do, mga ilang episodes back siya, i-comment niyo na lang ba? Oh, parang hindi siya ganun kalayo. Hindi siya sobrang layo, I think. Oh. Pero once per week lang yun, eh. Oh, once per week. Soprano family movies. Oh, so para sa akin, sinetap siya na maayos. May mga fan theories rin na, 'di ba sinabi yung may Filiotado. yung 3 o'clock thing ni Christopher Moltisanti nung nung binaril siya. Tapos parang sinabi niya 3 o'clock. Tapos parang never na-resolve. Tapos yung theory ay since pumasok si members only guy sa 3 o'clock ni Tony, yun yung theory eh. Na ang pumatay ay si members only. Sa kanyang 3 right? o'clock. Sa kanyang 3 o'clock. Yeah. Kasi yun yung pumasok sa CR, di ba? Oh, yung pumasok sa CR. Pumasok sa CR yung pinakamukhang hitman sa lahat ng pumasok Oh, yung sa... mukhang prime minister ng Ukraine. Kamukha niya eh. Kamukha niya. Ano pa rin si Baka siya. Zelensky. Oh, Kasi yun. Kasi di ba dati comedian siya? I think so. Oh, Yes. baka may small rule siya doon sa Oh. So, ang assumption is Godfather siya. Godfather siya. Yes. Kasi pumasok siya sa CR, kinuha yung baril. Kasi ano rin siya, it's a reference din siya sa Godfather na pumasok sa banyo. Ako nung pumasok sa banyo, alam ko naman na papatayin siya. Pero yun talaga, yung execution of... Yung biglang... kasi para sa akin, ewan ko, masyado bang cheap kapag pinakita muna na may tumutok na baril bago siya nawala? Masyado bang corny na yun? For me, Hinatid na yun eh, no? Hinatid na. Masyado nga...
It was a pretty ballsy ending. Medyo Yes, ball yes. siya for something na sobrang ganda na oh shit, paano natin i-ending to? Gagawa tayo ng something experimental. Kasi kung tinapos nila yung normal way, wala namang magreklamo. And first of its kind siya. Yung Na, yung premium like TV. na, Parang siya yung unang series na yung high budget, high drama. Hindi yung parang balik lang sa status quo every episode. gets. Medyo ano siya actually, ano tawag doon? Pioneer. Yeah, pioneering yung format nila na parang mini-series na hindi. Parang mahaba talaga na narrative. Walang formula. Alam mo May yun? tumanda na nga si AJ eh. Ganun. Grabe klase. Medyo ganong levels na. Pagpasok niya rin sa diner, tayo na, mukha rin hitman to eh. Ikaw, Alex, natrapa mo ba yung... Okay siya sa akin. Like, kasi obviously, aware na ako sa ending na yun bago pa natin siya panoorin, which is one of the downsides of waiting too long. Late watch tayo. Pero hindi ko yun expect na, kasi lagi siya out of context eh. Pag nakikita ko before, tapos yung pinanood ko, okay, gets ko na. Parang, I set myself up knowing na yun yung ending. So there's no other way I can see it. So pag ini-imagine ko na, tayo na paano kung binaril niya, tapos nakita natin, di ba? Parang, okay, yan ang susunod. Di ba? Gets. Pero yun nga parang alam natin lahat, pero ako, na-disappoint pa rin ako Alam mo yun? Parang, ganito pa, kaya pala ang dami, parang na-gets ko lang na, kaya pala ang dami na burat. Kaya pala, the week after or some months after, yung director, hindi, ganito. In-explain niya kung bakit. Kasi daming tao, parang ano nangyari dun sa ending? Na-pressure siya. Siguro pinag-explain siya ng HBO or something. Ewan ko. Pinag-usapan nila yun. So, ewan ko, para sa akin, doon nakita ko siya, nag-gets ko naman yung nangyari. Pero para sa akin, hindi mo na kailangan artehan Pwede mo naman pakita lang na. Tsaka, alam mo, at that point, gusto mo na rin siya makita mabaril kasi marami na siya ginawa masama. Ayaw mo na sa kanya. Ayaw, doon pa lang sa pinatay niya si Christopher. Doon pa lang na pinauwi niya si Furio, pare. Ayaw na. Hindi niya pinauwi si Curio. Hindi na bumalik si Furio. Tumakas si Furio. Christopher! Pero si Christopher Moltisanti yung pinatay niya. Nalungkot ka nun. Oo Ang bigat na. Yun na yung Umaasa turn. kasi ako ng redemption kay Christopher Moltisanti. Or parang at least at some point in time, baka siya yung maging catalyst ng pag-downfall ni Tony Soprano. Pero masyado siyang loyal to his capo Masyado siyang loyal to his capo. Oo ba yan? Hindi, pero ito isipin mo, parang pagkatapos ng barilin, makikita mo yung reaction ng pamilya niya. Parang, putok lang. Tapos dun may kakat? Masyado namang corny yun. Hindi, parang for a final scene, di ba mas memorable na hindi mo nakita yung nangyari? Hindi ko alam. Hindi natin alam. Pinag-usapan pa rin natin I think yun din yung magic niya. Pinag-usapan pa rin natin siya hanggang ngayon. Pero may mga pangit na bagay na pinag-usapan pa natin ngayon. Parang dulo ng Game of Thrones. Hindi. Yun naman. Iba naman. Pinag-usapan natin yun kasi pangit talaga siya. Yung sa akin, sobrang ganda ng dulo ng Game of Thrones. Ito. Buong araw. Contrarian lang si Alex. Sidebar. Tayo na, hindi kayo naangasan nung si Jon Snow tumingin sa wall. Tapos sabi niya, that was a Game of Thrones. Tapos umalis. Parang ganun yung vibe nun tumingin pa siya sa likod na parang papatay niya yung ilaw. Tumingin pa siya sa likod. Tumingin siya. Alam mo, sobrang nagpipeace out na ako na wala na akong pakialam na nangyayari. Pero, okay. Balik tayo. Balik tayo nag-ano Hindi, kailangan. HBO naman yun Yung sa Sopranos, parang akala ko magkakaroon ng sobrang intense na comeuppance si Tony. Pero at the same time, nung piniplay na yung Don't Stop Believing whatever, parang foreshadowing din siya na parang, wala. Hindi siya magkakaroon. Makukulong siya. Kasi pinag-uusapan na nila pinag-uusapan na may titestigo na Si Carlo, nag-ano na Nag-flip na siya. Tapos parang, kahit yung pagdating ni AJ, hindi sila masyadong nag-aaway, 'di ba? Very relaxed nga sila pareho. Hindi sila tense, 'di ba? Si Meadow din parang paparking. Actually nakaka-tense 'yun kasi akala ko parang sinisave nila si Meadow from whatever's gonna happen. Patayin sila lahat, parang gano'n. Iniisip ko kasi papatayin yung tatlo, si Meadow yung mabubuhay. Si Meadow yung parang nag-try maging humanitarian, whatever, 'di ba? Pero nakikinabang pa rin siya sa pagiging mob father. Actually, okay lang mamatay si Meadow. Totoo lang. Kung may bubuhayin ako dun sa 4, ang bubuhayin ko yung asawa. Si Carmela. Si Falco para. Si Carmela.
Carmela Anthony. Nakakaawa siya. Nagka-affair na siya sa pare. Nagka-affair siya kay Furio. Alam mo yun? Emotional affair. Emotional affair. Pero- sa pare o kay Furio? Pero yung sa teacher, Pareho. yung teacher din ni AJ. Ay, teacher din ni AJ. Oo nga. Yung tutor. Tapos pagkatapos mag-sex sa kanya, parang, uy, okay na ba si AJ? Parang ina-update lang niya after. Parang tangina. Principal ba yun na teacher? Parang teacher yata. Tangina, sobrang bobo. Sobrang bobo ng mga ka-affair ni Carmela. Mga people adjacent lang eh. Pero grabe, yung sa kanila ni Furio, parang, kind of makes sense. Inulit nila yung trope na yun sa Boardwalk Empire. May ganun din talaga? sila na parang meron din tao si Steve Buscemi doon na ginujombag din yung asawa niya. Parang ganun. So, Angas. medyo Furio levels na. Gusto ko lang sabihin na kasi kakapanood lang natin yung ending ulit. Ni-recap natin. Para saan ang ganda niyang like 5 minutes of... Oo. Ang dami misdirection. Yung isang scene na yan. Na parang... tense tension building. parang yung isang... Kasi kung pinanood niyo yung Sopranos, meron silang tendency maging parang weird. Parang David Lynch nga yung isang inspiration nila. Hindi sila basic. Yung mga jump scare sa ibang episode. Yung Mama Mary sa Badabing! Putang ina! Grabe yun. Bad trip yun. Nakakatakot pa rin yun. Pero yung kunyari, yung scene na pinanood natin kanina, may scene na nakatingin si Tony doon sa upuan, tapos next shot, nakaupo na siya. Tapos parang, may parang weird vibe to it, na parang, meron din naman kasing presence ng supernatural sa Soprano. So parang medyo uneasy ka na doon. Tapos yung fact na tumitingin si Tony every time bubukas yung pintuan. Tension. Tapos, yun din, yung kung saan sila nakaupo, masikip. Kasi usually, di ba, nakaupo sila sa table. Safe sila sa inuupuan nila. Pag nasa Vesuvio sila, safe sila. Tao nila lahat nandun eh. Pati yung may-ari ng restaurant, di ba, ganyan. Doon nasa booth sila. Tapos laki ni Tony pare, tapos sa dulo pa siya umupo. So parang alam mo yun, may tension building doon pa lang sa, pag may tumutok ng baril dito, di siya makakalaban. Tapos, ang nasa harapan pa niya, yung asawa niya at si AJ. So parang, alam mo yun, napaka-vulnerable nila lahat. Tapos hindi nakakatulong na hindi marunong mag-park si Medo. Yun din eh. Tagal niya eh. Doon ako na-tense eh. Parang may mangyayari ba? Ba't pinapakita hindi siya marunong mag-parallel? 3 beses siyang nag-try mag-parallel eh. Parallel. Lala nun. Wala talagang kwenta si Medo, pare. At yung Lexus niya. Yung ano niya, yung kanya. Lexus ba yun? Lexus siya, naka-Lexus. Diba siya Lancer. Naka-Honda Civic. Naka SIR na naka-carbon fiber hood. Personally, okay sa akin yung ending kasi, yun nga, sinasabi ko, ayoko na makita yung aftermath nun eh. Ako medyo gusto ko Kasi makita. ano gusto mo mangyari? Yung come-uppance ni Tony is yung ma-aresto siya. Gusto ko makita lahat na mangyari. Talaga? After, saan pupulutin si AJ, saan pupulutin si Carmela. Si Carmela lalo, tayo ng dahil pinagdaanan ng taong yun. Di ba? Parang wala siyang... Kasi yun yung gusto ko naman sa Breaking Bad. Kasi feeling ko natuto sila sa Sopranos. Kasi sinasabi nila, di ba, yun yung parang pseudo, parang, ito yung next Sopranos ng era na to, parang ganun. Ang Breaking Bad naman, pinakita na nangyari kay Walter, gumawa sila ng movie para pakita gawin nangyari kay Jesse. Tapos gumawa sila ng isa pang series para pakita nangyari kay Saul Goodman. So parang ako, busog ka. Ito tangina, ano nangyari kay Carmela? Ano nangyari sinabi ba nangyari kay Polly? Si Silvio ba nabuhay? Si Polly nag-flip siya to New York eh. Okay. Hindi. Di ba na-realize niya na hindi pala siya, like binubullshit pala siya hindi niya nanay Johnny Sack. Ang ina. Ang gago ng B-story na yun. Inaamay niya lang yung nanay niya. It's like I got stabbed in the heart. How much more betrayal can I take? Grabe talaga yun. Pero ang nangyari kasi nag-recap ako. Parang tinry niya mag-flip to New York kasi feel niya hindi siya appreciated sa... Pero ginagamit siya ni Johnny Sack. Ginagamit siya ni Johnny Sack to get info. Tapos nung kinausap niya si Carmine mismo. Hindi siya kilala. Kasi akala niya, kinikwento siya ni... Matagal na siyang nagpapander dun sa New York. Siya rin yung nagsumbong na gumawa si Ralph Cifaretto ng joke about dun sa asawa ni Johnny Sack. Kay Jeannie. Nahuli niyang may stash ng candy bars. Tangina, sobrang ganda na Sopranos. Sobrang laugh trip lang ng mga Rubenesque. Ano nangyari sa kanya sa dulo? Yung nangyari sa kanya sa dulo ay, siya lang yung nag-survive. Dun sa captains. Dun sa crew, ginawa siyang captain sa dulo. Sa lahat ng main men. Oo. Tapos dun sa harap, di ba dati, yung harap ng Satrials, lagi silang dun nakatambay. Yeah. Tapos yung last shot, pare, siya lang mag-isa. Tsaka yung pusa.
Pati yung pusa, naakala niya si Adriana. May ano siya, may ano siya doon. May intuition siya. Kasi nga, di ba, malapit siya sa mga spirito? Yeah, kasi ano siya ma-believe siya sa ganun. Ma-superstitious siya. Nagigising siya ng alas 3. Namatay ba si Johnny Sack sa ending? Namatay si Johnny Sack. Namatay si Johnny Sack. Tapos alam ko niligpit siya. Hindi, ano siya, nagka-cancer siya. Lung cancer. Kasi lagi siya nagyoyosi, di ba? Nagka-cancer siya sa... Leonardo, ano nangyari? Yung pinatay siya. Nasagasaan yung ulo niya, man. Binaril siya. Binaril siya ni... Yung bagong guy ito sa season 6 eh. Oo. Tapos... Si Bert Gervasi. Tapos nalaglag yung ulo niya. Tapos yung kotse niya. Yung kotse niya umatras sa ulo niya. Oo, nalala ko. Tapos laugh trip. Laugh trip pa yung yung reaction. Pero yun nga. Yung maganda dun sa ending na yun is lahat ng dominoes are falling eh. So parang lahat sila nagkakaroon. Sinong natira? Si Polly lang talaga. Kasi si Polly lang. In a coma eh. Pero yun nga yung point ko. So ang daming lahat sila naka-question mark. Si Polly natira siya. Pero for sure, tangina kung babagsak si Tony. Wala na rin siya. Babagsak na lahat yun. Diba? Kaya imposible namang i-deny pa siya unless na siya yung maging informant, which I doubt gagawin niya kasi ewan ko, ginagawa ba niya? Parang wala sa kanya. Well, parang wala, nagsusumbong siya sa New York. Hindi ko alam. I think yung Sopranos naman kind of made a point na hindi tapos yung mga storylines. Like, kunyari, yung sa Pine Barrens, di naman natin alam kung ano nangyari doon sa Russian eh. Nakatakas lang siya eh. Si Patsy Parisi, buhay pa siguro. Nakatakas siya nung binabaril si Sylvie eh. Si Patsy Parisi buhay pa eh. Wala mo na akong pasanong pakinggan kay Patsy Parisi compared dun sa 4. Muntik niya nang patayin si Tony eh. Pero si Patsy Parisi din siya ang pinaka-progressive sa lahat na. Siya lang yung nung nalaman nila yung nangyari kay Vito. When he was greasing the union. Parang siya, walang pa. At least mabait siya. Ganun, diba? Ang wild nung mga pinagdaanan. Pero yun kasi, yung mga taong pinakamali. Kasi kay Patsy Parisi, sobrang wala naman masyadong layers to. Hindi siya binigyan ng okay masyadong lang. Pero si Carmela, sabi kahit si Polly, kahit si AJ, or si Meadow, di ba? Anong nangyari sa kanila after? Kung pinatay, at saka siya lang ba yun, si Tony lang ba yung pinatay? Yun nga eh. Yun yung, like, kailangan mo pag-isipan talaga. Kasi si Tony ang ating way-in. Si Tony ang ating way-in. Nung namatay siya, wala na tayo malalaman at all. Kasi 6 seasons mo pinanood, tas open-ended. Parang hindi naman siya lazy kasi nga, in-establish nga nila na they like ambiguity. And I think then na kung ikaw... maraming finality naman yung mga arcs na yung kay Bobby Bacala. Kasi namatay siya kay Big Puss. Diba? Si Fury, hindi na natin lang ano nangyari pag Italy. Yun lang naman yun. Affair lang naman yun, hindi siya bumalik or whatever, diba? Hindi. Pero yun nga yung point. Parang marami ring ibang characters na hindi na natin alam kung ano nangyari sa kanila. And okay lang yun. Kasi ang pinaka-importanting alam natin mangyari is kung mamamatay si Tony o hindi. Kung lahat ng characters or most ng characters natin alam nangyari. Pero alam natin nangyari kay Ralph, Hindi, ito mga minimension mo namatay. Pero alam mo yung nangyari, di ba? Namatay din naman si Tony. Sa bagay. Hindi, kasi si Tony ang way-in nga natin. Pag wala na yung way-in natin, nasa labas na tayo. Ano na lang. Gusto ko lang malaman. Like, wala bang funeral scene? A-attend ba si therapist niya? Paano nun? Si Melfi. Hindi siya mag-a-attend. Dr. Melfi, a-attend ba siya? Or Grabe hindi? ang sama nung hindi na siya, kliyente. Sinabi niya na kay Tony na hindi na siya kikitain ni Melfi. Yun na yung parang, shit, patapos na nga to. Yun yung, though to be fair, ilang beses na nangyaring nag-on and off sila ni Melfi. Pero balik siya ng balik. Balik siya ng balik eh. Si Melfi din, hindi rin niya kayang, tanggihan. Kasi pwede naman yung tanggihan eh. Pwede naman yung takasin. Diba? Hindi rin niya gusto tinatanggal. Stockholm nga rin siya. Tsaka nagkaka-nightmare siya, diba, na hindi niya tinutulungan si Tony. Diba? Nagkaroon na rin din ng... So yun, yung closure nila. Ito sinabi mo, I don't think pupunta si Melfi sa funeral niya. Patay na eh. May pinagsamahan pa rin sila kahit papaano eh. Hindi, pero ayaw niya ma-associate pa rin sa di ba? Sa mafia. She kinda likes it. Alam mo yun, medyo may may danger. Though may ilang seasons na pinakita na parang gusto niya. Pero at parang nagkaroon ng closure yung question mark na yun kasi nung siya, diba?
Parang hindi niya tinrap kahit anong hint kay Tony kung Kasi ayaw Ganda niya. nung ending na yun. Ay, Ayaw ganda niya. na episode na yun. Ganda na grabe episode na yun. episode na yun. Yung power, Hindi ko kinaya panoorin. Like, yun siguro hindi ko papanoorin ulit. Hindi ko mapanoorin ulit, pero maganda kung how it concluded na meron ako ditong power na kaya ko lang I-unleash. hint mo lang. Sabihin mo lang. Alam ko kung paano siya i-manipulate, alam ko kung paano siya di ba? Pero dulo. Pero nga after nun, parang feeling ko dun nga naging mas totoo yung relationship nila. Kasi alam mong hindi na sila nagagamitan eh. May pake talaga sila sa isa't isa. Kaya nga sa ako parang kung namatay ba siya, papakita ba si Melfi sa yun din eh, wala ring Papakita ba si Melfi? nawala si Melfi like parang kailan sila nag-away? Like parang episode before pa ata eh. Wala na siya nung... basta ako... Which is yun yung pinaka-hook ng Sopranos to begin with na, mafia po siya na nagte-therapy. Nagte-therapy. Oo. Angas na. Diba? Panoorin kaya natin yun. Tapos Yung Sopranos. ulit? Alam mo, hindi ko kaya dun. Hindi pa siya HD na Hindi pa siya HD. Puta, 480p. Medyo nag-struggle tayo nung... So parang, fucking upscaled shit na to. Ang hirap panoorin. Grabe. May Blu-ray re-release kaya siya. Meron naman siguro. Sure, meron. Sa Max siguro, HBO Go pa natin pinanood to eh. HBO Go. HBO Go, pangit na yung encoding niya to Kasi begin alam ko with. sa Max, nagkaroon sila ng parang 20-year anniversary re-release. So, ni-remaster yata nila. Nung nangyari yun, nanonood na tayo eh. Man, I hope so. Gusto ko panoorin ulit ng pero medyo nakakapagod. So, willing ba kayong, kunwari, lumabas yung, syempre, hindi na pwedeng si James Gandolfini, patay na siya. Willing ba kayong, kunwari, magkaroon ng remake? parang El Camino, parang ano nangyari after? Di ba ginawa nila yun with well, yung prequel yun. Yung Many The Saints of Newark. Hindi Prequel siya eh. Oo. Yung talagang Ako hindi na kasi ang gusto ko lang panoorin yung ginagawa ni ni Tony. ni Tony. Oo. Parang nung namatay si Pablo Escobar sa Narcos, wala ka nang... Parang bakit ka pa manonood? Sakto lang, no? Namatay si Joel sa Last of Us. Yun din. So pa yun. Mag Narcos Mexico ka na pagkatapos na nino. Yun yung magandang Tsaka wala namang kwenta, parang di naman tumagal yung sumunod na kartel eh. Anyways, okay. So gusto nyo? Ako hindi ko pa rin gusto. Gusto ko makita lahat. Tagal natin kasi ng kasama eh. So makita nangyari sa kanila lahat. Lahat. As in, pati doon sa matabang asawa ni Johnny Sacks. So para sa akin, ang main Si characters mo doon, si Tony, Pamilya. si Christopher. Yun sa akin dalawa. Main characters na yung omnipotence natin, yung sinusundan lang natin mga buhay nila. Nung namatay si Christopher, syempre, wala na tayong way in sa buhay ni Christopher kasi tapos na eh. Parang ganun din kay Tony. Na, since wala na siya, wala na tayong siya nga eyes and ears nung natin. namatay si Christopher, parang kay Bobby Bacala na lang ako na Kumakapit. eh. Yun yung goodness dun sa na yun eh. Saya lang siya bumibili ng trains niya. Yung trains niya. Ang gaganda nung moments nung kay Bobby Bacala nasa train. Yung isang episode ni Christopher Moltisanti na yung high lang siya pero ang ganda ng visuals. Ino pa niya aso? Hindi. Grabe yun. Grabe yun. Kaya nagka-intervention eh. Minura niya yung nanay niya. Ginulpi niya. Intervention pa yung ginulpi nilang dalawa si Silvio at si Polly. Nagharap lang ng way gulpin si Christopher. Eh. May episode si Christopher na sabog siya on heroin. Like after a while, nag-heroin siya ulit. Tapos yung background niya lang yung carnival. Tapos sobrang ganda nun. Kasi kahit na ang ganda ng visuals, nararamdaman mo na yung downfall, yung tragedy of Christopher Moltisanti. Na parang may asawa na siya nun, di ba? May anak na siya nun. Ang wild nun. Pero kasi I don't think alam ko death yung way out ni Christopher Moltisanti, pero yung the way siya pinatay ng ganun lang. Tapos si Tony pa. Parang alam mo yan. Sakit! Tapos the whole time yung after yung funeral na talagang ang galing talaga magpeke ni Tony Soprano. Feeling mo hurt na hurt siya. Tapos parang pero siya yun eh. Gago. Well, siya yun talaga. It'd be really weird kung nagigilty siya. Hindi. Wala siyang guilt. Never siya naging mali. Wala. Kahit yung binaril niya si Pussy, wala eh. Parang, hey, push. Ito yung buhay ko. Did she even exist? O si si Tony Blandetta, parang sinatgan niya. Sinatgan niya. Well, siya may kasalanan kung bakit siya nasa kulungan. May kasalanan ba siya nasa kulungan? Siya may kasalanan bakit siya bumalik
wala siyang guilt. Na, Sobrang tingin niya sarili niya siya yung bida. Yun yung... naalala mo yung isang episode na meron siyang bodyguard, yung malaking katawan, tapos inupakan niya. Tinatanong pa niya, di ba, kung parang... Mainit ulo mo parang gano'n. Oo, parang gano'n. Tapos parang nagdina-drive around siya, di ba? Parang inaano pa niya minimentor-mentor pa niya parang gano'n. Tapos maya-maya inupakan. Pinulpi niya lang sa badabing puta. Oo. Sobrang labo. Samantao si to, yun yung point ng buong series, masamantao siya. Samantao si Tom. Do I think nagkaroon ba siya ng time na parang Narcos na parang... pero... Tinatry siya gawing lovable. Na-admire siya Parang, ano mo yun? Siguro, Ito wala. ang admirable sa kanya lang talaga is yung kanyang love of animals. Pero other than that, Yung mga fucking ducks. Yung duck, Sa si Pai season Omay. si Payo Si May. Payomay. Oo nga Pai pala. Omay. Tsaka yung aso ni galit na galit siya nun Okay. Namatay. Actually, medyo... Naikop na ikaan niya. hindi niya na-take yun Nung pinatay niya yung aso ni Adriana. Sobrang wild nun. Si Pai Omay, I think yung doon mo nakikita yung pinaka-innocence niya. Oo. Pero, He at the likes same time, innocent things. but kind of hypocritical pa rin. naman. Pero minsan may ganun din, kunyari ako, Oo. minsan mas naawa ako sa hayop kaysa sa tao. Di naman. Totoo naman yun. Diba? Totoo naman yun. Cute sila Oo naman, totoo. Tsaka may mga tao talagang okay lang makita sila. Sarap Nagpo-poly, hand gestures lang tayo. Olive walnuts, well. Okay, balik tayo sa ending para matapos na to. Ako, ito yung pinaka question ko sa utak ko na talagang kung bakit dinecide ko na gusto ko ba yung ending o hindi. Feeling ko, if it was a normal, non-conceptual ending na binaril siya, kahit sabihin mong binaril lang sa magpakita yung epilogue or anong mangyayari sa mga pamilya after. As in, it ends na makita mong binaril. Binaril siya, tapos umiyak yung tumatakbo yung gunman, umiyak si Meadow, kasi si Meadow nasa may pintuan nun or something. Diba? Things like that. Tapos, zoom out, Ito bang credits roll. Ito bang fantasy booking mo nang? Hindi naman. Yun lang. I would ibig book sabihin, The kung Sopranos. kahit ganun lang, would it affect it that much? Magiging masama ba siyang series? Hindi. Okay lang siya. Hindi siya Pero Rock ito ka kasi, it's either, kung normal execution ending, guaranteed greatness. Pag hindi, may question mark Hindi lahat natuwa Pero dinidiminish ba yun yung rest of the series? Is parang, So, yun yun nga. Game of Thrones level ng Kasi yung Game of Thrones, Hindi. Kasi execution lang naman, hindi story. Hindi yung tipong 6 na episode na pangit. Yun Game of Thrones isang buong season walang kwenta Hindi. May 2 episode sa season na maganda. Promise. Ha? Oo, Ay, meron. yung Yung ni-night si Brienne of Tart. next time. Sa next deep dive. Pag-usapan natin. Next deep dive, last season ng Game of Thrones. Buong series, hype up mo yung Night King, tapos ganun siya mamamatay. Pare, yun yung move na tumalaki. Winan-K lang siya. Winan-K lang siya. Napangit. Pero anong Sa akin, ang hirap sabihin talaga. Kasi, we have what we wala have. ba Snyder Cut na to? Oo nga Magiging 4-3 siya. Black and white. Pero isipin mo pa rin talaga kung ano intention ni David Chase. Yun The creator seems to Pero parang nagkaroon ng time nung pangit yung reception. Nagda-double down siya nag-double down siya. Para sa akin, okay lang yun. I don't think it's something na, it's very human. Kasi obra mo to Tapos siguro excited ka na. Ito gets to ng mga tao. Gusto ng mga siguro tao. sa utak niya parang at least gets to ng mga super fans. Hindi may mga galit din So parang, alam mo yun, naawa ako sa operator, nag-gets ko ng batch nag-double down. Pero ako, andun pa rin ako sa wish ko na parang, dude, ang ganda. Kahit onting lang. Ang ganda na, all you gotta do is land the bird, pare. Alam mo yan, mag-landing ka na, hindi mo kailangan. Pero imbes na mag-land yung bird, wala lang. Para siyang sobrang gandang, para sa akin para siyang sobrang gandang match sa WrestleMania. Tapos ginawa nilang, like, pwedeng simpleng finisher lang yung ending. Pero bigla lumabas si Undertaker. Hindi, pero nag-Spanish fly sila na botch nila. Parang ganun yung pakiramdam ko. Parang almost. We're almost there. Almost there na. Pwede rock bottom mo na lang tapos na. Pero hindi, gawin natin Spanish fly. Tapos na-spike mo yung ulo ko tapos hindi. Sorry. Maganda yung buong match. Pero nagkamali ng bilang yung referee. Nangyayari yan Yung may tipong 1-2 tapos inintay niya, bilang tsaka nag-3. Ganun yung feeling ko. Ayun. Ikaw, Roy. I would like to Gusto nyo kasi. softly disagree. Sorry na. Gusto ko talaga. I think the fact
Kung normal ending siya, hindi siya ganun kagandang. Hindi, maganda pa rin siya. Maganda pa rin siya. Pero hindi naman siya masama dahil sa ending na yun. Parang ito kasi, ito na again, agree ako kay Alexia, ito yung intention ng creator. And I think the fact that they took the chance to make, Maganda nga. Actually, yun yung bayag. yun yung bayag move na parang, di ko bibigay sa'yo lahat ng gusto mo. And I think, kasi I also read interviews ni David Chase na ayaw niya talaga ibigay lahat sa audience niya. Kasi kapag pinigay mo lahat, magiging predictable ka na. Tama. I mean, yun yung nangyari sa Game of Thrones. Binigay nila lahat. They gave too much. Si Arya naging superhero bigla I would argue sa Game of Thrones, tinry nilang bigay lahat, pero bobo yung pagbigay nila. May way bigay lahat na okay eh. Alam mo yun? So, para sa akin, the fact na challenge niya yung perception of like what an ending is admirable to me. Kaya gusto ko rin siya kasi parang I can live in a world na boy si Tony. I can also imagine a world na patay si Tony. Patay yung buong pamilya. Parang ganun. Pero hindi naman siya nag-imply ng open-endedness eh. Ang imply niya is namatay si Tony. Kinonfirm niya rin. Kinonfirm niya rin. Yeah. So, okay. Doon ako na bad trip. Kinonfirm niya sa isang article na namatay. Ako parang ewan ko. Hindi. Ang hindi niya kinonfirm is yung fate ng ibang tao. So parang, eto nga, babalik ko sa sinasabi ko kanina na parang, kaya siya nag-end abruptly kasi we see the world through the eyes of the So parang kung wala na siyang mata, ano pa makikita natin? Wala siyang consciousness. So parang nakatira tayo lahat sa utak niya. The word the eyes of Tony nga. Sorry. Mali. Hindi the gunman. Eyes of Tony. So parang ganun din, yun nangyari. Nung namatay si Christopher, hindi na natin alam kung ano yung point of view niya kasi wala na siya. Diba? So parang after that, ano pa mangyayari? Pati para sa akin si Tony kasi, he's always been, ano mo yun? Oo nga. Thinking about himself. Kapag nga naman namatay Hindi siya. na niya isipin yung ano niya. Hindi na siya staying true to the series na sinusundan mo lang si Tony Soprano. Oo. Kasi kung wala na si Tony, ba't pa tayo nandito? Good point. Just to add dun sa fact na nag-draw ng line yung si David Chase na, namatay si Tony Soprano. Wala siyang bibigay na iba. I think wala siyang binigay na iba eh. I think tulad napagod. J.K. Rowling na, sa bakla si Dumbledore. I think kasi napagod na lang siya dun sa lahat ng mga tao nagtatanong sa kanya, parang nangyari? Feeling ko maraming pressure yun. Maraming pressure yun. Lalo na sa network. Network. Lahat. Fans. Sa sarili mong work. Siyempre worried ka kung naiintindihan ba ng tao o hindi. Diba? Pero yun nga, I think yung original idea nila is, ayaw naman nila ipakita na duguan si Tony, umiyak si Carmela. Parang ganun. Like, better nga na ikaw na bahala. Like, bahala ka na kung ano yung mundo na gusto mo. Ako, in my world, boy si Tony. Kahit dito to yun. Boy si Tony. Sinabi ka ng creative. Sinabi nga. Yun nga. Sa ano ko nga. Kasi tingnan mo magkaiba talaga kayo eh. Kasi sabi mo patay na si Tony. Tapos siya tingin niya open-ended yung thing eh. Hindi, yun nga. Pwede siya maging open-ended. Pero hindi ganun. Pwede nga. Hindi nga siya open-ended. Sinabi nga nung creator eh. Yun nga. Pwede nga hindi ka mag-subscribe dun sa shit na yun. Siniwalay mo na. Pwede mo siyang i-enjoy as the art form. Sa bagay. Don't Stop Believing nga naman yung kanta. Don't Stop Believing. May hope eh. Kung meron pang ibang kanta that would signify hope, yun na yun eh. Alam mo yun, di ba? Ang ganda ng Don't Stop Believing. Yun din. Yung irony of the upbeatness of it all. Yun din. Dun sa tension. Tsaka, tawag dun, hindi siya pinag-crescendo yung kanta. Hindi umabot sa... Don't Stop! Nag-Don't Stop lang siya. Pero nag-guitar solo sa gitna eh. So parang, okay. Nandun na tayo. Si Steve Lukather? Steve Lukather ba yun? Hindi, no? Sino ka ba ang gitarista ng Journey? Si Arnel Pineda. Hindi siya gitarista. Kung ayaw nyo na kay Arnel Pineda, press 1. Lala talaga nun. Nakita mo ba yun, Red? Ayoko nang i-explore yun. Pero nandito tayo sa 40-minute mark. Ito yung iniisip ko sorry. Kasi parang yung mga reasons din namin kung ba't namin sinasabi na okay yung ending. Wala na siyang kinalaman sa story eh. Lahat sa kanya artistic purpose na talaga. Like kung anong gusto ni David Chase, ginawa niya. Masaya ako para sa kanya. Sa organic reactions natin, nung pinanood natin yun. Ha? Lahat tayo ganun. Medyo gasping. The fuck? De, pero shocking siya. Kahit alam mo mangyari, kahit alam mo mangyayari siya, hindi mo pa rin i-expect kung saan yung point na mangyayari siya eh. Sa parang, dito nila, kaya pala sila galit. Parang ganun. Kaya nga, parang napanood ko na siya finally with context. Tapos parang, okay. You've heard it so many times na, ito yung ending na matatapos lang abruptly.
Grabe, no? Pinanood natin para lang malaman yung Tapos, feeling ng mga tao. yung pala yung ride. feeling sa roller coaster. But to be fair, I think it's still one of the best talaga na I've ever seen. And to the point nga na after, Panoorin nyo. sobrang nagka-craving ako for such Sopranos type. Pinanood ko yung Boardwalk Empire. Alam mo yun, parang para lang makuha yung feeling na yun ulit. Ano hindi Sa mga tao na hindi pa napapanood yung Sopranos, I suggest panoorin nyo. At ba't kayo nakikinig? ba't kayo pinakinggan doon? Nakikinig. Ba't kayo nakikinig? Well, if you're this far, tapos sana hindi kayo nakinig kung hindi nyo pa napapanood yung Sopranos. Ang gusto ko i-credit pala sa pag-convince sa akin na manood ng Sopranos ay si famous award-winning actress, Gabby Padilla. Okay. Oh my God. Sinabi niya sa akin na sobrang ganda daw ng Sopranos. Kasi mahilig daw sa mafia stuff. Sabi ko, mahilig ako sa mafia stuff. Tapos di mo napapanood yung Sopranos. Parang na-appall siya, hindi ko napapanood yung Sopranos. So, thank you, Gabby. Ikaw, Roy, sino nag-convince sa'yo manood? Ikaw yung nag-convince sa akin. Alam mo kasi nag-convince sa akin. Ako, pare. Hindi, ang nag-convince sa akin na matagal na. Yung Sopranos na PS2 game. May Sopranos PS2 game? May Sopranos PS2 game. Nilaro- Beat them up. Nalaro ko siya ng sobrang iksi lang kasi hindi ko maintindihan. Pangit siya. Una sa lahat, hindi ko siya maintindihan kasi hindi ko pinanood yung Sopranos eh. Make a quick buck, pare. Oo, di ba? Tapos parang, for the longest time, Baka yun yung point. Woke up Kung this Sopranos morning. fan ka, tapos na-scam ka ng Sopranos. Parang, Bago. shit, nga, no? Tapos may kaibigan ako nung college, siya sabi niya, uy, parang Sopranos, sobrang ganda. So ako parang, paano ko siya papanoorin? Di ba? Wala pang HBO Max nun eh. God. Well, I hope you enjoyed. Kung Sopranos fan ka, alam ko, feeling ko mas alienated siguro ang let us Sopranos know fan. in the comments Let us know in the comments below. kung ano yung kung ano yung Ano yung- opinion niyo sa Sopranos ending. Sopranos ending. Sana pinanood nila yung ginawa ng dalawa. Na ano? Ganun? Yung Ganun. ganun. At yung ganun. Ganun. Hindi kami tanga tulad ng isa dyan. Okay. Thank you so much. Ano pa patapusin to? Pwede na tayong The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.